Sa pagpapatuloy ng ating serbisyo medikal, pinuntahan natin ang isa nating kasangbahay na may malalang kaso ng gouty arthritis. So maganda po mga kasambahay, nandito po tayo sa bahay ni Mr. Ricardo Ramos. Isang lalaking hirap na po maglakad dahil sa mga multiple arthritis at deformities ng mga kanyang kamay, tuhod, paa at iba pang joints. So pasok po tayo. Si Mang Ricardo, 65 years old, hirap na sa kanyang paglalakad, pagtulog at maging sa pagkilos sa araw-araw dahil sa kanyang karamdaman. Pag sumumpong po ito, hindi na po ako makabangon. Laging nakahiga lang po ako sa higaan. Parang bedridden na po pag sumumpong. Kasi makirot na makirot eh. Yung kapag igalaw ko nang wala sa loob ko, kung minsan makirot, hindi na po ako masyadong nakakatulog eh. Idlip na lang ng konti. Magandang umaga po, Mr. Ramos. Ako po si Dr. JM ko mula sa UNTV Doctors on TV. Ano po ang problema natin? Matagal na po itong sakit ko. Yung gouty arthritis ko po. Oh, kailan po nag-umpisa ang gouty arthritis niyo? Nag-umpisa po ito, Doc, 2008. Okay. Pero hindi pa po ganito yung mga daliri ng mga kamay ko. Wala pa pong mga bukol-bukol. Pag sumusumpong po, makirot. Pag gumalaw po ako nang wala sa loob ko, talagang nag-iiba po yung mukha ko sa kirot. Okay. Lahat po ng mga ngayon, sa ganitong kalagayan ko na-deform na yung mga daliri ng mga kamay ko, tsaka daliri ng mga paa ko. Hindi na po ako makapagsapatos. Ang mga bagay na hinahawakan ko dati, tulad ng kutsara, tinidor, mga baso, kusa kong nabibitawan po dahil hindi ko na po mahawakan. Okay. Yung mga gamot na pampababa ng uric acid na iinom niyo po regularly, yun po yung allopurinol tsaka yung febuxostat. Opo, nauubos ko po yun. Tuloy-tuloy yung pag-inom o natitigil din? Natitigil po, Dok, pag wala na akong pambili. Kaya po hindi na-control yung arthritis niya. Sa mga kasambahay, si Mr. Ramos, 9 years na po may gouty arthritis. Ang gouty arthritis ay isang klase ng arthritis kung saan namamagay yung mga joints dahil sa mataas na uric acid sa dugo. In the early stages of gouty arthritis, kadalasan isang joint lang ang apektado, sumasakit ng napakasakit talaga ang gouty arthritis pagkatapos kumain ng mga pagkain na mataas sa uric acid tulad ng mga laman loob, mga munggo, iba pang mga fishes, and minsan mga nuts and beans. Minsan naman after alcohol drinking, nagkaka-gouty arthritis din kasi nakaka-trigger ng pagtaas ng uric acid sa dugo. Pag napabayaan po yung pagtaas ng uric acid sa dugo, marami ng joints ang maging apektado at nagkakaroon ng mga tophi. Katulad kay Mr. Ramos na may umuumbok dito sa balat. Nagkakaroon ng deposits ng uric acid sa parte na normally walang uric acid. Lumalabas na po sa dugo. And in the last stage of gouty arthritis, ang tinatawag na chronic tophaceous gout, multiple deformities na talaga. Nadideform yung mga joints. Kailangan natin tandaan, ang gouty arthritis ay isang form ng destructive arthritis. Sinisira niya talaga yung mga joints natin. Hindi naman lahat ng may gouty arthritis ay ganito ang mangyayari. Maaari pong maiwasan yung mga complications ng gouty arthritis kung makontrol ang level ng uric acid sa dugo. Ang pagkontrol ng uric acid sa dugo ay nasa tamang pagkain, pag-iwas sa mga pagkain na matataas sa uric acid at sa pag-maintenance ng mga gamot na nakakababa ng uric acid sa dugo katulad ng allopurinol o febuxostat na nireseta kay Mr. Ramos. Sa mga oras na masakit ang joints, pwedeng uminom siya ng colchicine, minsan mga pain relievers. Katulad nga ng diclofenac na ininom niya o kahit mga mefenamic acid o ibuprofen. Pero sana po hindi masyadong matagal ang pag-inom ng mga pain relievers kasi maaaring makasama sa kidneys. At dahil sa edad niya, dapat sinecheck din natin yung ibang mga nasa laboratory katulad ng fasting blood sugar, cholesterol, liver test, CBC, urinalysis. Anong bang magagawa natin sa mga deformities ni Mr. Ramos? Baka ang best na pwede natin gawin is physical therapy para ma-maximize niya yung function ng kamay niya. Minsan nagbibigay din tayo ng brace para nasa tamang posisyon yung kamay niya at ma-maximize ang potential ng paggamit ng kamay niya. So again mga kasambahay, hindi lahat ng may gout na uuwi sa ganito. Na-prevent ang destruction ng joints natin kung regular ang check-up at kung nakakontrol ang uric acid sa dugo. Kaya
kung meron kayong gouty arthritis, huwag niyo pong papabayaan. Kasi ganito po ang nangyayari sa mga napapabayaan ang mataas na uric acid sa dugo or gouty arthritis. Unang-una po, nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos at Ama nating lahat na nasa langit. At sa inyong mga kapatid at saka kay Doc JM dahil dinalaw po nila ako dito para makita ang kalagayan ko. Salamat po sa UNTV, kay Kuya Daniel. At yan po mga kasambahay ang ating Doctors in Action. Ako po si Dr. JM Ko for UNTV's Doctors on TV.